Sa palagay niyo po ba, malaki yung pag-asa na ma-impeach si Vice President Sara? Doon po sa tanong mo, naniniwala po ako na hindi siya ma-impeach. Okay. Vice President Inday Sara Duterte, sinupalpal si kabayong kongresista Chel Jokno. Ito ay may kaugnayan sa impeachment laban po sa kanya at kay Madriaga na gusto pong ni Chel Jokno na ilipat po ng detention facility, anak ng kagwang. Attorney Paulo Panilo, hulog di umano ng langit ang kasinungalingan ni Madriaga sa kampo ng depensa at paniguradong mababasura lamang ang impeachment laban sa kanya. Wala na po yung impeachment na yan. Ano na lang yan? Sarsuela na lang yan ni Sandro Budlat ang Mata Marcos. At ito wala na nga pong wala na nga pong sumusuporta dito. Inyo lahat baliktaran na o baka nagpataas lang ng presyo. Baka 200 million hinihingi. Speaking of nagbaliktaran na, ito, talagang nagparamdam itong si Boysita. Bumaliktad na ba? No? At nagpasipsip na po kay Vice President Inday Sara Duterte. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at siyempre, huwag kalimutan, pindutin ang notification bell para, ma-remind po kayo ng ating mga video lagi. Ang bihira naman, parang awa nyo na. At siyempre, nais ko po munang magpasalamat. Medyo matagal-tagal na, napondo na, naipon na Maraming salamat po sa mga nagpapakulay. Ma'am Lovelyn Sibukawa, Yossi Sibukawa, Marivic Toradyo, Ma'am Vivian Figueroa, Lilith Talulor, The Filipina Travelers, Maribil Ejido, maraming salamat. At Isa, maraming salamat. Gina Imhu, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, Ma'am Marnerid. Thank you so much, Sidyala. Yan ang mga nagpapakulay sa atin. Walang sawang nagpapasoper. Thanks. Mabuhay po tayo. Okay. So, pag-usapan po muna natin, mga kaibigan ko, yung tungkol kay Vice President Inday Sara, no? Kasi sumagot po si Inday Sara ngayon. Laban po dito kay Jokno. Kasi matindi po yung kagustuhan ng mga makakaliwang grupo Kumbaga magkakaroon po ng special treatment dito kay Madriaga. Saan ka nakakita? Kriminal, na-convict po ito ng kidnap for ransom. No, nakakulong ngayon dahil sa kidnapping. Pero special treatment ang gusto ni Chel Jokno. Kabagay kasi ang kriminal ay kakampi sa kapwa kriminal. Pakinggan po muna natin ang balitang ito narito. Hiniling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ilipat sa House Committee on Justice ang kustodiya kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, dahil yan sa bias talaga itong animal na mga news outlet, mainstream media. Nagpakilala na dating security aide ni Vice President Inday Sara. Baka pwedeng sabihin nyo, nagpakikilala, no? Di umano. Lagyan ng di umano. Kasi hindi naman yan totoo. Buang. Sa bansa umano sa buhay ni Madriaga na nakakulong ngayon sa isang BJMP facility. Ang tugon po dyan ng company Vice President Duterte sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Sa formal na sulat na ipinadala sa House Committee on Justice, nagmosyon si Akbayan Representative Chel Jokno na ilipat sa komite ang kustodiya ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte na nagsabing naghatid siya ng milyong-milyong pisong pera sa ilang individual sa utos umano ng bise. Hindi po yan security ni Inday Sara. Nagpakilalang di umanong security, mga buang kayo. Lagyan ng di umano. Kasi sinungaling, hindi yan totoo. Kasi ang balitang ganyan, parang ina-assume nila na security detail talaga ni Inday Sara. Hindi
Hindi po yan security detail. Dapat kayo magbalita, kayo mga hinayupak, kayo mga bayarang media, nakatanggap kayo ng malita. Sabihin, lagyan nyo ng di umano. Kasi hindi naman totoo talaga yan. Dati nang sinabi ng bise na hindi niya kakilala si Madriaga at hindi siya kailanman naging tauhan ng DepEd at ng OVP. Isinumite ni Jokno ang sulat matapos sabihin ng BJMP na may banta umano sa buhay ni Madriaga na nakabilanggo ngayon sa BJMP facility dahil sa kasong kidnapping. Ulol. Ayon kay Jokno, kailangang matiyak ang kaligtasan ni Madriaga at availability nitong maging witness sa gumugulo ngayong impeachment complaints laban sa bise. Precisely why we want to make sure that he can come before the committee so that we can assess kung talagang ano ba yung alam niya, bilang personal knowledge niya, at kung talagang kapanipaniwala siya. Sabi ng kampo, Lo nyo. Oh. Gusto nyo, joke mo, ibahay mo na lang si Madriaga eh. So, kakanlungin ng Committee on Justice si Madriaga. Yung kriminal, kakanlungin ng mga kongresista. Di ba, pag nagkanlong kayo ng kriminal, may kaso kayo? Ba't yung kakanlungin yan? Kriminal nga ho yan eh. Ano yan, talagang witness na credible, maanak ng kagwang. Wala, ganun talaga ang mga hinayupak, no? Itong sagot ng Kampo ni Inday Sara. ng bise sa isang pahayag. Gusto rin nilang maging ligtas si Madriaga para maipakitang manloloko nila ito. Kaya bukas daw sila sa hiling ni Jokno kung ito ang paraan para matiyak ang kanyang kaligtasan. Paniwala rin nila, may tuturing lang na material witness si Madriaga dahil mapatutunayan nila sa kanyang testimonya na politika nila ang nasa likod ng pagpapa-impeach sa pangalawang Pangulo. Nagmosyon din si Jokno para ipasabpina ng komite ang SALN ni VP Duterte at mga dokumentong hawak ng Anti-Money Laundering Council para sa anumang transaksyong may kaugnayan sa bise. Kasama sa mga pinapasabpina ni Akbayan Representative Chel Jokno sa House Committee on Justice ay mga record ng accounts na nasa pangalan ni Vice President Sara Duterte, nasa pangalan nila ng kanyang asawang si Atty. Man Scarpio, at nasa pangalan nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anak ng kagwang, anong karapatan po ninyo na magsabpina ng mga bank records ni Vice President Inday Sara Duterte? May ebidensya ba kayo? Yung mga paratang ninyo ay totoo ba na si Vice President Inday Sara ay nangungurakot at nangungulimbat sa kaban ng bayan? Mismong kuwa na nga ho nagsabi na maayos ang record ng Office of the Vice President at DepEd. Putang ina ang fishing expedition na to, no? Isusubpina, ulul. Hindi pwedeng papayagan to kasi pag pinayagan po, gagamitin lang ho itong parang ginagawa nila fishing expedition against Inday Sara Duterte. Bakit si Inday Sara? Ang pagtuunan nyo ng pansin, wala namang record na pangungurakot. Si Bongbong Marcos, subpina yung mga bank accounts si Martin Romualdez, trilyon. Ang inatong mga salot na to, no? Mga dapat ito ay wag nang pamarisan Namang hinayupak na to. Nauna rito, naghain ng mga abogado ni VP Duterte ng appearance ad cautelam sa House Committee on Justice para ipakilala ang mga tatayong abogado sa impeachment proceedings. Ayon kay committee member Congressman Terry Ridon, posibleng may conflict of interest sa mga abogadong sina Atty. Michael Powa na dating spokesperson ng DepEd at Atty. Reynold Munsayak na dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd dahil posible silang maging mga witness sa impeachment proceedings. If they are required to appear as witnesses, automatic po ba na dapat bumitaw na sila as lawyers? It would also depend kasi kung ano yung ilalaman ng kanilang testimony. And then that would be the time that that decision would have to be made. May hanggang Lunes si VP Duterte para maghain ng sagot sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Ang tindi ng ng mga buaya, ang gawin nila yung si Munsayak at saka si Puwa, hindi daw pwede maging abogado. Tapos gagawin nilang witness against Inday Sara. Mga tanga!
Lo, kayong mga hinayupa kayo, masyado na kayong halata sa pinanggagawa ho ninyo. Hindi po pwede yan eh. Siyempre, hindi pwedeng, utangin na, ilalaglag ni Inday Sara yung sarili niya. O, tanggalin kita. Pagka-abogado ngayon, mag-witness ka dun sa kabila. Anak ng kamuti. O, ito naman yung sagot ni Vice President Inday Sara Duterte. Sinupalpal po niya dito si Jokno. Yan po ay summarize lang, pero ito talaga yung sagot niya. Basahin natin ha. Medyo mahaba-haba po ito. Sagot niya ito kay Chel Jokno. Ito, ang pahayag po ngayong araw ni Vice President Inday Sara Duterte. Mga kababayan, media outlets, o kasama ka ng hinayupa kang GMA, have recently published what is described as a letter from Representative Jokno filed before the House Committee on Justice seeking the issuance of subpoena to obtain additional documents and records in connection with the impeachment complaints against me. This is only reinforces what I have been saying all along. There is no sufficient evidence to warrant an impeachment case against me. The finding of sufficiency in substance by the Committee on Justice presupposes that the allegation and the complaints are supported by evidence. The committee cannot conduct an investigation to search for evidence to support accusations already made in the impeachment complaints. Doing so would amount to a third fishing expedition by the House of Representatives. The first was the budget hearing in 2024. Remembered, for the now infamous line, let's stick to our plan. Yan kay Kimirot. The second were the hearing conducted by the Committee on Good Governance and Public Accountability, which many will recall for the so-called Mary Grace Piatos attack. Pasikat din, mga dilawan din eh. Now, we are witnessing yet another desperate attempt to search for evidence where none exist. Hirap na hirap sila kasi papaano makakalap ng ebidensya, pati star witness nila, anak ng kagawang kriminal. Let me say this again. For the 9th time, the impeachment is a political attack designed to protect certain individuals and advance personal and foreign interest. Among them are an official reportedly struggling with substance abuse, a congressman widely regarded as the mastermind of flood control funds, and his associate who allegedly received malitas of cash, and a legislator openly positioning herself for a presidential run. Si Tambalos-los yan. Even more disturbing in the treatment now being extended to Madriaga, an alleged kidnapper who fabricated an entire story. The request that he be given a special treatment in the House of Representatives is a grave insult to the minor victim who was traumatized by his criminal acts. Yung mga nakikidnap, no? Yung mga biktima nila, mga amo nila noon, binibiktima nila ni Madriaga eh. Bantay sa lakay ang grupong ito eh. Meanwhile, communities around the world are scrambling to protect their citizens and find solutions to shocks in the energy and commodities sectors. Yet the Philippine House of Representatives and the Office of the President remain preoccupied with a political nemesis who refuses to kowtow to their corrupt ways. This is another insult. This time it is directed at our OFWs, the poor, and the many Filipino families who may soon be pushed deeper into hardship as a result of war
and its global consequences. God save the Philippines. Please, syukran. Alam nyo kasi, itong kagustuhan ni Jokno, kagaguhan na po ito. Yung kriminal, ililipat sa kanilang kustodiya, sa Committee on Justice. So, dyan nga sa Kongreso ilagay. Pero sabi naman ho ni Panilo, okay naman yan, para hindi magurgur nga kung yun ang paniwala nila. Para makapagsalita talaga. Para mabulilyaso sa kanyang kasinungalingan. Ito na nga ho yung masaklap ngayon, ang buong mundo ngayon nagkaaligaga. No? Nagpe-prepare dahil sa pagsiklab ng digmaan, lalo na ngayon yung Iran. Ano na yata, mag-i-increase na nga ho sila ng $200 per barrel, anak ng kamuti. Sobrang mahal na yan. Ngayon po, ang kongresista, ang mga congressman, busy sa impeachment labang kay Inday Sara. Imbis ang huhulihin po ninyo si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Sandro, imbestigahan po ninyo. Putangin na yan, si Inday Sara tuloy. No? Conflict of interest. Alam mo, kayong mga buhaya dyan sa Kongreso, talagang may conflict of interest kayo, ang tunay dyan. Mantakin mo, kagaya ni Luestro, no, ako sa kay Inday Sara, chairman pa ng Committee on Justice, gusto niya impeach si Inday Sara dahil daw sa corruption. Pero anak ng kamuti, may utang kay Inday Sara, 8 million. Yan si Ridun. Meron naman 50 million yan, allocable, sabi ni Leandro Leviste. Mga karamihan, nasa Committee on Justice. Ayan, nasa affidavit ng 18 ex-Marines na nadeliveran po sila ng mali-malitang pera. Narito naman po ang buwelta ng abogado ni Vice President Inday Sara Duterte na si Paulo Panilo na ang sabi niya, hulog umano ng langit itong si Madriaga sa depensa. Bakit? Dahil sinungaling, huli ng kasinungalingan. Pakinggan natin. Why you are saying that this is a perjured affidavit? Yeah, kasi karamihan ng nasa laman ng affidavit niya, pati pangalan niya, mali or hindi totoo. Anak ng kamote. Pati pangalan, hindi totoo. Paano na nangyari ito, Laila de Lima Jokno? Mga kongresistang buhaya, pinaniniwalaan po ninyo sa affidavit yung pangalan hindi totoo. Wala na, talo na yan. Anong nilagay dyan sa pangalan? Bongbong Marcos? Laking usapin yan ha. Kahit yung affidavit mo tapos yung pangalan mo mali, wala na yan. Tapos na agad yan. Dyan pa lang, ma-identify ka nang nagsinungaling ka at sinungaling ka. Talagang perjury ka dyan. Mabulo ka sa bilangguan. Sabi niya kasi dito na nagtatrabaho siya for VP Sara. Simula pa lang nung mayor siya ng Davao City. Tende nga. Hanggang sa naging kasama daw siya sa PSG at sa VP SPG na Bantakay mo. nagproprotekta dati noon kay PRRD pati kay VP Sara. Pinabuo daw siya ng isang campaign group ni VP Sara noong 2020 na may pangalang Isip Pilipinas hanggang sa nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa mga Anak ng sasakyan kamote, oh. na galing daw sa confidential funds. Nasa baleta ba? Nasa sasakyan daw po. Wala po sa maleta. Ibang style. Pero itong si Madriaga, did he ever work in any way, directly or indirectly, with Vice President Sara in Davao? Hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City local government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection okay. Group, So, Department of Education, and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa mga di ba ito si opisina. Madriaga ngayon nasa kulungan? Opo. Anong kaso, attorney? For kidnapping for ransom. Aba, bongga. Bongga palang kaso nitong Madriaga. At sinasabi nilang siya ang Credible pinaka-credible witness against VP Sara. Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? In fact, Attorney Guanzon, Anak ng kamote, no? Kidnaporan sa mga kaso, pero credible lang sources. Credible na witness. Saan sila kumuha ng nung parang kapal na mukha ba, no? Na ipagmumukha nila sa taong bayan na ito, credible ito.
Kasi kriminal. Credible ito kasi may kasong kidnap for ransom. Anak ng kagwang, ginagago tayo ng mga buhayang ito. Dulo yung Sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow, and that's criminal syndicates, no, notorious. Pero credible na witness ni Trillanes de Lima at ni Jokno, mga buang. Sko Ginoo. that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Oh, yun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya. Okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 million, meron patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang Teka lang, bago natin. Sige, tuloy na lang natin. Tuloy yung. sinabi, hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Oh, talaga. May text siya. Di kagaya ni Yusek Bersamin. May text sila ni Bongbong. Oo. Di ba? Bongga, ito. Walang text. Attorney. Wala. So far, yung affidavit niya mismo, wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. O, saan daw niya kinuha yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica, na dating OVP security officer. Bakit daw sa kanya inabot? Dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw niya deliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family, pero walang mga detalye, 'di ba? At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos, white Vios daw na may 80 million ng laman. And then, a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon. Kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO na she has no license. No driver's license at hindi talaga marunong mag-drive. So, ang timing lang, attorney, gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya? November 29, 2025. Simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first Oo, impeachment. tapos na. Tapos, at saka siya ngayon sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So gumawa sila ng ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential funds. Dapat ipakita natin ang itong picture ng Madriaga na ito na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos sila maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. Yan, criminal na itsura. Ang labo noon ng affidavit ni Madriaga, malabo naman talaga kasi puro kasinungalingan. Mantakin mo yung confidential fund, sumabot ng 1 billion daw yung delivery niya. Magkano lang ba yung confidential funds, Inday Sara? Di ba 125 million lang? Sabihin na lang natin 600 million yung pautot nila, pinatubuan nila. Pero 1 billion? Saan ang galing yung 1 billion mo? Buang ka. Tapos yung isa sinasabi, may driver. Nagda-drive daw yung babae. Malaman-laman, walang lisensya at di marunong mag-drive. Doon sa Mega Mall talaga mag-abutan. Ano maniwala dyan? Pera yan sa Mega Mall. Parking lot. Tangin ang script ni Trillanes
doon sa mga ex-Marines, talagang doon sa House of the Representatives at sa bahay ng mga dinideliveran. Yan ang legit talaga. Kaysa sa Mega Mall, pag deliver mo sa Mega Mall parking lot, ang tanga mo naman, milyon-milyon dala. Ito, tuloy natin. Sinabi rin po ni Attorney Paulo na hulog ng langit itong kasinungalingan ni Madriaga para sa Team Duterte. Tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Ayun. Yun ang bod nun, talagang Kriminal. At saka Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Bakit? Sa amin sa defense, kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay Si Dilima Trillanes. Tama ka naman, hulog ng langit, di ba? Kumuha lang kayo ng star witness ninyo, kriminal pa. Ubod pa ng sinungaling, wala pang alam, gawa-gawang kwento. Ang tanging pinapakita lang nila na may kaugnayan kay Desara picture, isang picture lang. Yun lang, paikot-ikot sa mainstream media, social media. Wala nang iba. No? Talagang laglag sila dito, wala nang kwentang impeachment yan. Paikot-ikot, hindi ka panipaniwala yung Madriaga. mo, Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters nung cosmos drugs. issue. Oh. Tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge Siya ng ng lahat lahat. ng yun. Bongga. Oh. 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala siyang naman witness. siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat Lulutang. yun. Oh. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. Correct. So, Okay, na hindi siya kilala. na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. Pito. That's former PSG Commander Major General Luchica. Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP-SPG Commander Dante Lachica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala, na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then Dahil we si even have Madriaga dyan. testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may picture si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. Puntang ina mo, Madriaga ka. Hindi ka pala imbitado dyan, hayop ka, pumunta ka pa. Ano nangyayari dyan? Nagpasilpi ka, pangloko ka. Yan tayo eh. Yung attorney kilala na, yung parang may grupo-grupo sila, titistigo pa. No, para basagin si Madriaga, putang ina, Trillanes.
Ipakulong mo talaga yan, Day, si Trillanes, Day, sa 2028, Day, kasi salot yan, kasama si De Lima. Sobra ng kasinungalingan kasi pag hindi po natin parusahan si Trillanes, pagpapatuloy po yung pagiging aso niya. No, marami na pong mga personalidad ginagago ni Trillanes eh. Tangina, pera-pera na lang talaga itong hinayupak na asong sundalong kanin na ito, no? Eh, wala. Tonyo, yung bataan mo, hindi pala imbitado dyan. Ang buang, ba't ka pumunta nakabarong pang animal, no? Yan lang talaga yung picture. Nag-iisang picture nila ni Inday Sara at ni Madriaga. Wala nang iba. Pero siguro mga around 3,000 yung tao dumating sa kaganapan na yan. Eh. Lahat pwede mag-selfie. Ako nga, anak ng kamote, nakapag-selfie man tayo kay Inday Sara, napakaraming bisis na eh. Isa lang yung ipinagmayabang ko, yung huli lang. Pero yung una, pinapapunta talaga kami sa Office of the Vice President, ha? Imbitado talaga kami. Kinausap talaga kami ni Inday Sara. Di naman kami nagmayabang na empleyado. Di naman kami nagmayabang na konektado kay Inday Sara. Pero itong animal na ito, hindi pala imbitado, nagpa-selfie. Hayan, PSG na. BP, PSG na lang. Siya na daw yung founder, siya nang gawa. Nagiging trainer ng PSG. Yung para security guard. Dahil hindi ba ho na kukonsensya si Madriaga sa kanyang kasinungalingan dito? Yung pamilya mo, Madriaga, anak ng kagwang yun, ang kakapal din ng mukha ng pamilya niya. Pati kayo, mga anak ni Madriaga, kumanta kayo, tatay ninyong kriminal na kidnapping. Ba't ayaw niyong aminin, sinungaling yung tatay niyo? Pero anyway, wala na ho yan. Yung impeachment na yan, sarswila na lang yan, hindi yan mai-impeach si Inday Sara. Mismong sinabi ni Boysita eh. Putang ina, Boysita, nagpasipsip ng animal. Ayan na, oh. Wala na kasi, baliktaran na kasi. Tatakbong senador to si Busita eh. Nakikita ko eh. Mismong si Busita, tinanong ng Billionaire News Channel kagabi. Oh, ma-impeach ba si Inday Sara? Sagot ni Busita, hindi. Kaya ang ginawa ni Busita ngayon, dahil hindi naman ma-impeach si Inday Sara, halatang gawa-gawa yung mga akusasyon sa kanya, ayan, nagpasipsip ng buang. Eh, alam mo naman si Inday Sara, eh, wala namang masamang tinapay sa kanya eh. Pag pumunta ka, may sadya ka sa kanya, entertainin ka. O, ito Madriaga, yung talagang pumunta. Nangangamoy balimbing ng animal. Wala na eh, kasi nakikita niya, ay kung pumunta na lang ako sa mga Duterte kamakailan, kung sa Duterte 10, panalo ako. Kung hindi ko binabanatan mga Duterte, di sana senador na ako. Ang tanga, ng budol ka eh. Ito, tinanong po dito si Boysita, no? Bakit ka nakipagkita kay Inday Sara? Ano bang sadya mo? Mag-apply ka bang vice-presidente? Anak ng kamuting balitang ito, siya daw yung vice-presidente ni Inday. Alam mo, Boysita, ito pakinggan natin. Recently po, nakipag-meeting kayo kay Vice President Sara at maraming nag-react. Nakita yung picture ninyong dalawa. Tungkol saan po ba itong meeting ninyo? Alam niyo ma'am, bilang advocate, ako talaga kapos sa lahat. Yeah. Kaya, I'm trying my best na lahat ng alam ko makakatulong, kinakausap ko. Bakit ko po kinausap siya, VP Sara? Rider siya. Alam niya yung problema. Oo nga, nagmumotor po si Vice President Sara. At napakaganda ng aming pinag-usapan. It's about road safety and protection of motorists. Kaya po talagang buang! Ewan ko kung may maniwala dyan ng mga DDS. Pero hinarap din Inday Sara eh. Talagang hinarap. No? Punta daw siya kasi rider si Inday Sara. Nagamit pa pagka-rider ni Inday Sara. Yawards kang Busita ka. Ako, sa akin lang, pumunta ka dyan. Dahil gusto mong magpabango sa mga Duterte. Kasi pag itinaas ka ni Inday Sara, panalo ka. Panigurado. Probe na yan. Walang hindi itinaas si Inday Sara na hindi nanalo.
Talagang nananalo yan. Huwag lang dayain. Kaya ito, siyempre, dumidikit siya. Kasi nga, saan siya didikit kay Bongbong Marcos? Napakaaga, no? Sa bagay, nagdeklara man si Inday Sara na tatakbo ng pagkapangulo, nagparamdam na itong si Busita, gustong puposisyon, no? Sa kay Vice President Inday Sara, malamang tatakbong senador at lilinya ho ito. Kasi kung ikaw kasi, wise ka na politiko, bakit ako pupunta sa Marcos admin Alam ko naman, putang ina, mga kurakot sila. Yung flood control, inubos nga ho nila eh. Trilyon-trilyon. Dito na lang ako kay Inday Sara. Dahil sure pa ako, malinis at mananalo pa ako. Yan ang maliwanag dyan. Nga tuloy yung... Maganda yung naging pag-uusap namin. May programa po ba kayong napag-usapan na maaaring ma-implement? Ano po, very broad po yung aming advocacy. Ngayon po kasi nagkakandak kami ng pre-road safety seminar. What? Pag-usapan po namin yan dahil nabanggit ko sa kanya, libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes, about 60% tatay, maraming pamilyang lalong naghihirap, maraming batang nasisira ang buhay at kinabukasan. Ganon din po yung mali-mali at palpak na implementation ng batas against motorists, wherein riders lang ang tinatamaan. So, napakaganda po nung naging usapan namin about road safety and protection of motorists. Maganda daw, mga didis. Ano? Okay na ba sa inyo to? Ako sa akin nagalit man ako kay Busita kasi nga, bida-bida sa Davao City At bumabanat sa mga Duterte, sinabi pa niya na mas corrupt daw si Digong noon kumpara kay Marcos. So ngayon, para paniwalaan namin kayo na nandyan ka kay Inday Sara, susuporta ka. Ang gawin mo, humingi ka ng bawiin mo yung mga sinasabi mo. Sabihin mo ngayon na mas kurakot si Bongbong Marcos sa kasaysayan ng ating bansa. 1.9 trillion, sir. 2 trillion na nga, sir, At humingi ka ng dispensa sa mga DDS o sa mga Duterte. Pero ayan, nag-uusap na What about 2028? May napag-usapan po ba kayo tungkol sa politika? Parang hindi ko naman kayang i-open yun. Baka sasabihin niya, kaya lang ako nakipag-usap sa kanya. So Dun sa wala, politika. hindi po nyo pinag-usapan Wala ng po, politika? wala Kasi po. merong nagsasabi na naghahanap na or baka meron na raw nare-recruit na Vice President si VP Sara. So may mga nagtatanong nung nakita yung picture ninyo, baka ikaw daw yung isa sa mga kinukonsidera na mag-Vice President. Wala pong ganun. Pero honestly, natutuwa ako sa ating mga kababayan dahil kinukonsider na maganda para sa akin. Kung sakali po na Lolo mo! Feeling niya talaga, no? Na kunyari pa siya na siya yung pinunta ni Inday Sara sa magiging Vice President Inday. Ni Inday. Di ka na ako mabilaukan dun, Wala, sir, Di ka pasado kay Inday Sara. Marcolita, panigurado, nakikita ko dyan. Marcolita or Cayetano, nakikita ko. Pero ikaw, mo, balimbing masyado ka Nakita mo na kasi dahil malakas si Inday Sara, kahit anong banat ng Marcos admin, nakatayo pa rin. Ito, tinanong siya kung tatakbo ka pa sa senador, lilinya ka ba kay Inday Sara? Tingnan mo, kitang-kita, pakipot, pambuang, anyayahin ka ni Vice President Sara na tumakbo sa Senate slate niya sa 2028. Papayag po ba kayo? You ran as an independent back in the 2025 elections for Senate. Alam niyo, ma'am, may mga nagsasabi na maganda na maging isa ako sa senatorial slate niya. Ha? Pero kinukonsider po natin yung pulso ng taong bayan, hindi yung aking gusto. Sabi ng bayan. Kaya natin yan sa taong bayan, sa ating mga kaibigan, at sa mga pinagtitiwalaan natin na naniniwala at sumusuporta sa atin. But now, hindi po ako makasagot dahil baka sabihin ko gusto ko tapos tanggihan ako. Parang Di iyak ka. Pakipot ka pa, no? Baka magsasabihin daw niya, gusto ko, pero baka tanggihan siya ni Inday Sara. Ganun na rin yun, sir. Gustong-gusto mo talaga magla-line up kay Inday Sara. Dahil alam mo, matatalo ka kung kakampi ka kay Bongbong Marcos. Naranasan mo na
Nakaraang midterm election, bira ka ng bira sa mga Duterte, di ba? Kumakampi ka sa mga Marcos. So, anong napala mo? Hindi talo ka, binakbakan ka pa ng mga rider dyan sa Davao. Di iyak ka. O ito yung pinakamatinding katanungan. 1 million worth of question ho ito. Tingnan mo ang katanungan ito. Sinagot niya talaga. Sa tingin mo ba ma-impeach si Inday Sara? Sinabi niya hindi eh. Ibig sabihin, ito nagparamdam ng buwang. Oh, tuloy. Nakakahiya naman. So it's not on the table, hindi talaga bringing up po. Hindi Oo. po talaga. Eh, sa palagay niyo po ba, malaki yung pag-asa na ma-impeach si Vice President Sara? It's pending now in Congress, pero maaaring umabot po ito sa Senate. Ako po, no bias kasi hindi naman ako malapit sa kanila. Hindi naman ako nakinabang ng pulis pa ako. At hindi po ako mahilig mamulitika. Doon po sa tanong mo, naniniwala po ako na hindi siya ma-impeach. Okay. Hindi ma-impeach si Inday Sara. Bumaliktad ng buang. Yan ang sinasabi ko, no? Alam mo, sa akin pag ikaw kasi politiko, siyempre kailangan, marunong ka maghimay. May pangarap ka magiging senador, saan ka kakampi? Siyempre, doon ka sa malakas. Magbaliktaran yan. Alam naman yan ng taong bayan. Alam yan ni Busita kung gaano kalakas ang mga Duterte. Walang question dyan. Kaya ikaw, siyempre ngayon, nagpaparamdam ka na sa mga supporters niya. Kahit nga ngayon sa ating channel, baka may nabighani na ni Busita No? Siyempre, dagdag factor din po yan. Sa sinabi niya, hindi ma-impeach si Inday Sara. Makikita ng mga tao, okay to Ayaw talaga ni Busita na ma-impeach si Inday Sara. Ganun talaga yun. Yan ang statement ng isang politiko. Normal yun para makuha mo yung loob ng mga supporters ni Inday Sara. Total, nakipagkita naman siya kay Inday Sara, no? Nakipag-usap siya. Maganda daw yung usapan nila. Wala na. Diretso na ito. Babaliktad na ho ito. At, ayan, magiging didiis na naman ang kwanggol. Bahala na ang taong bayan magusga kay Busita. Basta, tayo, hindi ma-impeach si Inday Sara, paniguradong sa 2028, there will be a day of reckoning. Duterte tayo! Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa
vlog mo may pag-asa.